Good morning, class. Good morning. So today, I will be your teacher. And before that, I would like to introduce myself first. I am Teacher Jacob. You can call me Sir J or Sir Jacob. So before we proceed to our discussion, I invite everyone to stand and let us pray. Okay? Let us close our eyes and bow our heads. Let us pray. Lord, salamat po Lord sa guidance nyo sa araw nito, sa protection nyo po sa bawat isa sa amin, sa mga estudyante. Patuloy po dalangin namin Lord na bigyan nyo po kami ng sapat na karunungan at matutunan namin ang aming tatalakayin ngayong umaga. Ito po Lord ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay class, bago po kayo maupo, pwede pong pakipulot muna ng mga basura na nakikita nyo sa inyong paligid at pakitapon po sa tamang lalagyan. Meron po bang absent kayon? Class? Wala? Okay, very good. Mabuti naman, walang absent ngayon. So, natutuwa ako dahil walang absent ngayon at lahat kayo matututo sa ating tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magbigay ng reminder sa inyo, class, bago natin talakayin ang ating tatalakayin ngayon. So, ito ang reminders natin. Number 1, listen respectfully when someone else is speaking and raise your hand if you have something to add or a question to ask. So, kung may katanungan kayo kay teacher, itaas lang yung kamay at kung may gusto kayong sabihin, i-raise lang yung kamay at pagbibigyan natin kayo at gusto talaga natin na mag-participate ang bawat isa. Okay, class? So, let's make sure that everyone gets a chance to participate. So, hindi lang po yung dito sila Anthony, hindi lang sila Eliza ang magpa-participate, kundi lahat po kayo. Okay, class? So, very good. So, number 2, put away any electronic device unless we are using them for today's discussion. So, yung mga may cellphone dito, please, student, huwag mo nang gagamitin habang nagdi-discuss si teacher, lalo na kung hindi naman kinakailangan. Okay? At kung tatawag si mommy at daddy nyo, pakisabi na lang kay teacher, mag-raise kayo ng concern at papayagan natin kayo. Pero kapag hindi kailangan gamitin yung cellphone, pakitago muna, okay class? Kasi madedistract kayo niyan. Put away any electronic device unless we are using them for today's discussion. Make sure your desks are clear of any unrelated items. So, wag mo nang kakain during the discussion pag-recess na, class, okay? Wag maglaro-laro sa inyong mesa para hindi kayo ma-distract. Gusto ko makinig po ang bawat isa para matuto po kayo. So, number 3, participate actively. Don't be afraid to share your thoughts or ask questions. Your contributions are valuable. So, yun po, mag-share po kung sino gusto mag-share sa ating patungkol sa tinatalakay natin o may katanungan, mag-tanong po kay teacher. Okay, class? Okay, nakuha na po ba yung reminders natin? So, mag-proceed na tayo, class. So, bago tayo magpatuloy sa ating tatalakay ngayon, i-discuss muna natin o i-review natin yung topic na diniscuss natin nung mga nakaraang araw. So, ang topic na diniscuss natin ay about sa placing value. Okay, class? So, ito nga yung yung sasagutan natin. Let's have a review. Determine the value of the underlying digit. Example, 53 is equals 5/10. Figure out the word form below by decoding the letters and matches your answer. So, ito yung pagpipilian nating answers at ito yung mga sasagutan natin. So, handa na po ba kayo, class? So, I hope na mag-participate po ang bawat isa. So, ito, sa 7,838, alin po ang may guhit dito? Yung number 3. So, ano po ito? Ones, tens, hundreds, thousands. Okay, tens. Angelo? Okay, tama si Angelo. Tens daw. So, anong tamang sagot sa number 1? Is letter A. Okay, very good. So, sa number 2 naman tayo. Sino? Miss Ana. Si Ana. 2,958. Ano yung may guhit dito? 9. So, ano ang 9?
Okay. Ito ang 9 ay hundreds. Yun, hundreds. Ang 9, 2,958. Kaya yun, palakpakan natin si Ana. Tama si Ana. Sa number 3, sino sumagot? Okay, Carlo. 591. Alin yung may guhit? 1. Ang tamang sagot ay T. Tama. So, once. Ang 591, 80. Yun, once. Tapos, pang-apat, sino ang gustong sumagot? Okay, si Marlo. 7,549. Ano yung may guhit? 7. Ano yung 7? Thousands. Okay, ang tamang sagot ay I. How about dito po sa 8,366? Ano po yung may guhit? 6. So, ano yung po 6 dito? Tens. Okay, ang tamang sagot ay D. How about yung last na box? Anong tama? 6,356? Okay, 6. Yun ay ones. So, letter E yung tamang sagot. Ito. So, ano po nabuo nating word dito o salita? Ang nabuo natin ay active. So, yun nga yung reminders natin, class, na I hope na mag-participate o maging active ang bawat isa sa atin sa ating pagtatalakay ng bagong topic natin ngayon. Okay, class? So, I hope mag-participate ang bawat isa. So, ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating bagong tatalakayin, which is the rounding whole numbers. So, sino na po familiar o may alam na patungkol sa rounding whole numbers? Kung wala pa kayong alam sa rounding whole numbers, ngayon ay tutulungan ko kayong malaman, tuturuan ko kayo na maintindihan ang rounding whole numbers. Pero bago yon, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang ating tatlong layunin para sa ating discussion ngayon. So, ito yung objectives natin. At the end of the discussion, learners are expected to state the definition of rounding numbers. So, yun yung number 1 objectives natin. Pangalawa, demonstrate whether a given number will round up or round down. And last, accurately round whole numbers to the nearest 10, 100, and 1,000. So, yun yung po yung tatlong objective natin na tatalakayin natin ngayon at ituturo natin sa inyo. Okay, class? So, proceed na po tayo. So, what is rounding off? So, ano nga po ba yung rounding off? Rounding means making a number simpler but keeping its value close to what it was. So, ang rounding off daw, mas ginagawang simple ang bilang o numbers na na-encounter natin. Like for example, eto po class, kung makikita nyo dyan sa larawan, anong napapansin ninyo? Mga bahay, mga tao. So, yan po yung tinatawag na population sa isang town. So, ito po yung example. The population of a town could be easily expressed as 700,000 rather than 698,869. Kung mapapansin nyo po class dito, mas ginawang madaling maalala ang numbers na to na 700,000 rather than 698,869. Naintindihan niyo po ba, class? So, para mas madali nating maalala ang numbers o wag natin kaagad makalimutan, yun yung purpose ng rounding off para maging simple o mas madali nating matandaan. Ito nga yung example. Rounding numbers make calculation simpler, resulting in a figure that is easy to remember. Okay, class? Mas madali natin maaalala. Yun yung inaano ng rounding off. Okay, class? Nagets po ba? Okay, very good. So, proceed po tayo. So, numbers can be rounded to different digits. Okay? Like, they can be rounded to the nearest tens, they can be rounded to the nearest hundreds, they can be rounded to the nearest thousands. So, yun yung mga pwede natin i-round off. Okay, class?
So, number are either rounded up or rounded down. So, hindi lang siya pwedeng pataas lang ng pataas, kundi bababa din po siya. So, ito yung papakita ko sa inyong larawan na kailangan nyo talagang malaman. If the digit to the right of the digit to be rounded is 0, 1, 2, 3, 4, that means round down by retaining the number. So, retaining the number, class. Tandaan nyo po yan. Pero po, pag ano naman, if the digit to the right number of the digit to be rounded is 5, 6, 7, 8, it means round up by adding 1 to the number. So, mag-a-add tayo. Okay, class? Nagets po ba? Pag 0 to 4, ang nasa right digit is round down, retaining the number. Pero pag 5 to 9, ira-round up natin siya by adding 1 to the number. Okay, class? Nagets po ba? Very good, very good. So, proceed po tayo, class. So, I will present you the steps on rounding numbers. So, here are the steps. Steps on the rounding numbers. Step 1, find the digit in the given place. Value, this is the digit to be round up. So, kailangan muna natin alamin yung given place na ila-round up natin, yung given place value, okay? So, for example, round up 2,343 to the nearest tens. Nearest tens yung hinahanap natin. So, ang nearest tens ng 2,343 is, okay, 4. Tama. So, dun sa ating inunang activity kanina, dun natin parang mapapamilyar na natin yung discussion natin. Okay, class? So, round up 2,343 to the nearest tens, the nearest tens is 4. Okay, kasi tens yung hinahanap. Okay, class? Nagets po ba? So, proceed po tayo sa step 2. So, step 2. Look at the next digit to its right. So, next digit to its right. Laging kanan po tayo titingin, class. Okay? So, A. If it is 5 or more, round up by adding 1 to the digit to be rounded. Okay, class? If it is 5 or more. Yun nga yung tinalakay natin, 5 to 9. Doon tayo mag-a-add ng number. Pero, if it is less than 5, round down by retaining the digit to be rounded. Okay, retaining, babawasan po natin. Okay, class? So, here are the example, class. Round up 2,343 to the nearest tens. So, nearest tens. Alin po dyan? So, 4 ulit. So, ang mangyayari po, class, ano po mangyayari? Pag 3 po ang nasa right digit niya. So, ang mangyayari po, class, magiging, less than 5, retain the number 4. So, 4 siya eh. Mababa siya sa 5. So, ang mangyayari po, malalaman natin sa step number 3. Okay, class? Nakikinig po ba ang lahat? Okay, very good. So, step number 3, replace. So, papalitan na natin yung number. Replace the remaining digits to its right with zeros. So, laging may zeros kapag magre-replace tayo, class. Okay? So, example. Ito yung example, class. Round up 2,343 to the nearest tens. 2,343. So, mangyayari, ito yung 4. Yung nearest tens, tapos ang katabi niya is 3, mababa. 5 below siya. Kaya ang mangyayari, ito ang mangyayari, less than 5, retain the number 4. Kaya ito ang sagot niya na lang. 2,343. Nagets po ba, class? So, from 2,343, naging na lang po siya ang 2,340. So, nireplace po natin the remaining digits to its right with zeros. So, yun yung 4. Eto, tas yung katabi niya 3, yung 3 ginawa nating zeros kasi mababa po siya sa 5. Okay, class? Naintindihan po ba? Okay, very good. So, ngayon, magbibigay tayo ng marami pang example para mas maging interesting ang ating discussion ngayon. Okay, class? Okay. So, let's proceed. So, here are the example number 1. Round 245 to the nearest tens. So, alin nga po yung nearest tens dito? Carlo?
Okay, 4. So, ang katabi niya is 5. So, ano po mangyayari? Ira-round down po ba siya o ira-round up? Okay, very good si Carlo. 245. So, ang mangyayari dyan, ira-round up natin kasi digit, yung katabi niya, 4, 4, tapos yung katabi niya, 5. Kaya ira-round din natin. Magiging na siyang 250. So, nagets po ba, class? So, very good. Natututo na ang mga estudyante natin ngayon. So, ito na yung example number 2. Round up 15,763 to the nearest 100. So, medyo malaki-laki na yung amount ng bilang natin dito, yung bilang natin dito, class. So, 15,763 at ang hinahanap ay 100. So, alin dito yung 100? Jessa May. Okay, tama. 7. Ano ang katabi ng 7? 6. So, ira-round up siya o ira-round down? So, very good. Natututo na talaga ang mga estudyante natin. So, ang katabi ng 7 is 6. So, mataas yung 6 sa 5. Kaya, ang mangyayari, magiging 15,800 na. Kasi ito, ginawang 8 yung 7 kasi 6 yung katabi niya at magiging na silang 0. Nagigets niyo po ba, class? Okay, kasi ito, ang inano natin, yung nearest 100. Yung kanina dito sa tens. Kaya ito yung naging 0. Nakukuha niyo po ba, class? Nakakasabay po ba? Okay, pag may katanungan, huwag kayong mahiya kay teacher. Okay, class? Okay, proceed tayo sa example pa. Number 3, example number 3. Round 243,289 to the nearest 1,000. So, 1,000 naman siya. So, alin dito ang 1,000, class? Okay, very good talaga si Jessa May. So, 3. 3 ang 1,000 niya. Ano ang katabi ng 1,000 is 2. So, anong mangyayari? Ira-round up po ba siya o ira-round down? Okay, Angelo? Okay, very good. Nakukuha na din ni Angelo. So, ang mangyayari sa 243,289 ay magiging na lang 243,000 kasi ang katabi niya sa right digit is 2. So, mababa siya. Pasok siya doon sa 0 to 4 kaya magiging mababa. Kaya yun ang nangyari, naging na lang siyang 243,000. Yan na lang po. Okay, class, nakukuha niyo? Okay, so patuloy tayo, class. So ngayon, nakukuha niyo na kung paano tinataasan yung nara-round up at nara-round down. Ngayon, mas magiging interesting ang ating discussion kasi may hinanda si teacher na activity. So yan, ito ay tinatawag na up-down movement activity. So, I will flash numbers on the screen and the digit that is underlined will be the digit to be rounded. Okay? Intindihan po ba, class? So, if the digit to the right of the digit to be rounded is 0 to 4, you will sit down. So, kapag 0 to 4, sa right digit is mag-uupo kayo. Ibig sabihin, mag-round down. Okay, class? Nagigets po ba? Uupo kayo. Then, if the digit to the right of the digit to be rounded is 5 to 9, you will stand up. Okay? Pag nakaupo kayo, tatayo kayo kapag ira-round up natin yung numbers. Okay, class? Nagets po ba? Okay, patuloy po tayo sa ating activities. So, round to the nearest hundreds. 2,389. So, alin may underline dito is number 3. So, ano ang number 3? Nearest hundreds. So, magiging na lang siyang, okay, Carlo? Okay, very good. Magiging na lang siyang 2,400. So, stand up po ang lahat kasi nag-round up tayo. Okay, nakukuha na. How about this one? Round to the nearest 10. So, 10 siya. 2,321. Anong katabi niya? 1. So, mababa. Magra-round down. So, mauupo ulit ang lahat. Okay, magiging na lang siyang 2,320. Very good. Nakukuha. So, here's the next example. Okay, round to the nearest hundreds. Sagutan nyo, class. Okay, 3,489. So, ang mangyayari, i-round up natin. So, tayo po ulit ang lahat.
So, 3,500. Okay, ni-round up natin. So, nakukuha nyo class, sino ang hindi pa nakakasabay? Baka wala pang nakakasabay dyan yung iba, hindi nakakasabay sa ating discussion. Okay, nakukuha po ba ng lahat? Okay, very good. So, ito naman, round to the nearest thousand, 5,489. So, ano ang katabi ng 5? Is 4. So, ano mangyayari is magiging 5,000 na lang kasi nag-round down siya. Okay, maupo na po ang lahat. So, napakahusay ng mga estudyante natin ngayon. Talagang nagpa-participate sila actively at hoping na lagi natin itong gagawin, class. So, ito pa, round to the nearest hundreds, 2,358 hundreds. Okay, very good. Magiging na po siyang 2,400. So, tayo po ulit ang lahat. How about this one, class? So, tapos na pala yung ating activities. So, ngayon, magkakaroon na tayo ng exercise activities ulit. Yung kanina, natapos na yung up and down activity natin. So, sino masaya doon sa ating activity? Okay, very good. Palakpakan po natin ang bawat isa. Okay, class, maupo na po ang lahat. So, ngayon po sa ating tatalakayin ay sa ating exercise of activities kasi alam kong natuto na po ang bawat isa. Alam ko po na meron na po kayong natutunan kay teacher sa ating tinalakay ngayon. I hope na masagutan nyo na at I believe na masasagutan nyo na ang activities ni teacher. So, kumuha po kayo ng one whole sheet of paper. Then, sulatin po ninyo ito at sagutan nyo. Ito. So, bibigyan ko po kayo ng 20 minutes or at least 15 minutes. Nasagutan to, class. Then, ipapasa nyo po kay teacher kapag tapos na po kayo. So, eto. So, for letter A, in your own words, define rounding up. Siguro na, alam nyo na yun, ha? Sa letter B, write up if you should round up. Write down if you should round down. Then, round each number to the place value indicated. Okay? Yung activity natin kanina, so yung nag-participate, sigurado ang lahat makaka 100 dito. Mape-perfect itong activities ni teacher. So, for letter C, write up if you should round up, write down if you should round down, then round each number to the place value indicated. So, okay, class, nagigets po ba? Yan, very good. So, ito yung last part sa D, complete the chart. An example is given to you. So, exact number, yan, digit number, digit to the right of the thousand place, yan, round up, round down. So, dito, sasagutan nyo. At meron naman tayong example binigay dito. Okay, class? Okay, very good. So, maraming salamat, class. Okay, pasan nyo na po yung papel nyo. Okay, very good. Lahat na po ba nakapasa, class? Okay, so ngayon, maupo na po ang lahat at makinig po kay teacher kasi may ibibigay si teacher na assignment. So, ang assignment na iiwan ko sa inyo, eto po, pasulat na lang po sa inyong notebook sa mathematics. Then, sagutan nyo po pag-uwi nyo at bukas, tatalakayin po ulit natin to. Okay, class? So, may natutunan po ba ang lahat? Okay, very good. Maraming salamat sa mga nakikinig at nagpa-participate. Kaya, lagi po kayong mag-participate sa lahat ng activities sa school natin, class. At, yan, huwag mahihiyang magtanong kay teacher kung may mga katanungan kayo. So, okay na, class. Maraming salamat. Maraming salamat.